we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Babaeng rider sa Cagayan de Oro City, misugat sa usa ka delivery truck. Biktima, nakalingkawas kaha? Pag-obserba sa Ramadan sa mga kaigsuunang Muslim, gisugda na. Atong sayron ang ilang mga sakripisyo sulod sa usa ka bulan. Barangay Baganihan Council sa Davao City, hugot ang panawagan sa mga residente nga i-dispatcha ang mga puy-anan ug lamok aron mabatukan ang dengue. O atong suruyon ang Eco Park sa Lamitan City sa Basilan nga puno sa tulip flowers nga gama sa recycled bottles. Hasa na ang ilang waterfalls nga dunay makahinganghang rock formation. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Jess Tony Humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Upat katawo ang patay, human giingong na-suffocate, dihang aduna sila'y nakalutan nga mibuga ug bagang aso, atol sa ilang matud pa, pag-treasure hunting sa usa ka langob sa Kadingilan, Bukidnon. Tulo ka laing kaubanan naluwas. Adi ang report. Adlawng Lunes, na-recover sa mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Bukidnon ang usa ka patayng lawas sa 21 anyos nga lalaki gikan sa sulod sa usa ka langob sa sitio Tinago, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Ang maong biktima gilang lakip sa 7 ka mga individual nga misulod sa langob tungod sa pagpangita og bulawan o treasure hunting. Gilayon sab na kumpirma sa otoridad nga aduna pay laing 3 nga nahibilin sulod sa maong langob. Nasayran sab nga daan ang nakagawas og naluwas ang laing 3 nga misulod sa langob. Mangandoy, manggaling nga mga dato o gilay mo magpatulo na nagsingot dili na lang magmangandoy kung anang mga butang. Parang wala mga disgrasya sama ni naitabos kung bana karon. Pasado alas 12 tungang gabi adlawng Martes, nakuha sa otoridad ang ikaduhang patayng lawas o gidala sab kini gilayon sa purinarya. Sigon sa Police Regional Office 10, adlawng Domingo pa misulod sa mong langob ang mga biktima. Aduna kuno sila'y nakalutan sulod sa kuweba kung asa migawas ang bagang aso. Hinungdan nga na-suffocate kini. Nag-produce ito ng maraming smoke. That's the time na parang na-suffocate na sila. So they are trying to get out from that cave. But then unfortunately yung 4 lang yung nakalabas at yung 4 is na-trap sa nasabing kuweba. Ginaimbestigahan sab sa kapulisan kung illegal ang gihimong treasure hunting sa mga biktima. Karon, nagpadayon ang ginahimong retrieval operation nga ginahimo sa otoridad sa mga nahibiling patayng lawas sulod sa langob. Nananawagan po tayo sa ating mamamayan to report any illegal activities like this, no, yung nagte-treasure hunting po tayo na walang permit kasi aside na nakaka-endanger ito ng buhay ng mga taong nag-i-engage ng treasure hunting, is nakakasira din ito sa ating kalikasan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Babaeng rider sa Cagayan de Oro City, swerteng naluwas, human mi bangga sa kasugat nga delivery truck. Driver sa truck nangayo og pagsabot sa rider, sanglit wala nini gituyo ang aksidente. Ani ang report. Kusog nga impact
Diyang mibangga ang babaeng rider sa kasugat nga delivery truck nga nakuha og video sa laing rider nga si Dom sa barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Sa video, makita mong biktima nga nagsunod sa usa ka 10-wheeler truck. Apan nagminor ang truck, hinungdan nga nag-full brake sab ang rider. Tungod sa kalit nga pag-brake, misayaw ang motor, rason nga iya kining gikabig sa pikas lane nga mausab ang paglabay sa kasugat nga delivery truck. Human ang aksidente, makita ang babaeng rider nga nagbuyod sa dalan. Daling gitabang sa mga motorista o residente among biktima o gidala sa ospital. Hinoon, luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Sumala sa traffic unit sa Cagayan de Oro City Police Office nga sa ilang pagresponde sa nahitabuan, ila pang gipangita ang driver sa delivery truck nga misibat sa lugar. Kani siya nisibat kini niadto kini sa iyang office. Nasundan kini sa mga civilian ug nag-report sa pulis nato diya nga na-deploy sa CMFC diya sa boundary ug giadtuan kini nila ning si sir ug nibalik sa area kauban na ning driver. Ang driver sa truck nga itago nato sa alias nga John, halos dili sab makatuo sa hitabo. Misuway pa kuno siya sa paglikay, apan nag-abot gyud sila hinungdan sa bangga. Wala sab kuno siya mihunong sa lugar tungod sa kahadlok. Ako lang nga ngayon lang ko nila pasensya guys sa magbibo ang matuyo na nga sitwasyon sir. Tao ra gud ta. Ako na sa ko'y pamilya lisod kayo nga may nanasad. Karong adlaw nag-abot ang duha ka grupo. Ang banay sa biktima ingon man ang kumpanya nga ginatrabahuan sa truck driver ug nasabutan ang usa ka amicable settlement. Ako lang pahimangno sa mga motorista nga diya sa nagdagan sa kadalanan na mo distansya gyud ta sa atong gisundan nga mga sakyanan kay kaso yung kasog mo wala ta kabalo sa may tabo di sa unahan makapangandam pa tao para di ta ma-disgrasya diya sa kadalanan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong adlaw ang sinugdanan sa pag-obserba sa Ramadan sa atong mga kaigsuunang Muslim. Ang ilang mga sakripisyo sulod sa usa ka bulan atong sayron sa report ni John D. Esteban. Naagtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ning sinanay nga usa ka Maranao nga nagbasa og Quran, ang balaang libro sa mga Muslim, samtang nagbantay sa iyang mga baligya sa Dalang Ilustre sa Davao City. Mao kini iyang paagi sa pag-obserba sa Ramadan. Ngayon mo nagbabasa ka ng Quran? Yes. Para sa kasama sa mga utos. Si Mona ug Aslea ginaagwanta ang dili pag-inom og bisan unsang ilimnon, ingon man pagkaon sugod na sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Pagka-time na sa tikaon, masatisfied ka nga kuan ka, nagserbisyo ka na para kay Allah. Mag-ampo lang kada makaabot ang alas 12, alas 3. Panahon sa Ramadan, mingaw sa mga Muslim community sama dinhi sa Mini Forest, Barangay 23C. Gani, ang mga negosyo, pipila niini, sirado, sama niining nasa kung tuo. Sagan magud kanila, anaa sa ilang mga panimalay, nagbasag Quran, o di ba kaha, nagpahulay, human ang simba. Ang Ramadan, mao ang sagradong panahon sa pag-ampo o pagpuasa matag ikasyam nga bulan sa Islamic calendar. Ito yung pinaghihintayan nila physically, spiritually. Ngayon, pinaghihintayan nila ito na kung saan ay well-prepared sila sa sarili nila, no? Sinasana nila ngayon nilang mga physical body nila tulad ng pagpa-fasting, pag-iwas na may hindi magandang bagay, at higit sa lahat, yung connection nila sa God. Naghinaod si Imam Datumanong nga ang dili paghimo og dautan sa isig kaingon, dili lamang himuon panahon sa Ramadan. I would like to promote na tatanggalin natin ang stigma. Stigma sa pagtingin nila sa mga Muslim. First, pagpapakita ng ugali namin mga Muslim na lahat naman po tayo tao, may paniniwala sa Diyos. Wala naman pong na extreme terrorism sa amin, kundi po ang inaano po namin is peace and unity. Inig alas 5 sa buntag, kanunay nga magpahigayon og fajar o morning prayer ang atong kaigsuunang Muslim. Sama dinhi sa mosque sa Barangay Santa Barbara sa Zamboanga City. Human ang pag-ampo, sugdan na ang pagpuasa sa tibok adlaw. Magdasal, bus ganito, kapag araw, fasting. Hinuon ang mga adunay grabing balatian, mga buntis, lakip mga nagabiyahe,
exempted sa pagpuasa. Apan, gikinahanglan kining bayran, pinaagi sa pagpuasa sab sa sunod bulan o sa pila ka adlaw nga wala sila nakapuasa. Bilang isang Muslim, dapat agampanan natin kung anong pinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din ho, tayo ay nagpa-fasting, dapat ingatan natin huwag masira ang ating pagpuasa. Pwede na mukaon ang mga kaigsuunang Muslim inig alas 6 sa gabi. Busa halinon ang Muslim delicacies sama sa Malaysian hot cake, lara-lara o guban pa. Ito lang talaga yung best na para sa aming mga Muslim na pagbukaan. Kasi yung tamis niya is hinahanap-hanap ng katulad naming mga Muslim. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Agig tubag sa kakulangon sa supply sa tubig sa Barangay Barakatan sa Davao City. Padayo ng pagtukod sa solar water project nga mo'y mudugang sa pondong supply sa tubig. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Nagpahimangno ang Barangay Council sa Barangay Barakatan, Toril District, Davao City nga hugtanong ginadili ang water tapping o pag-ibot sa hose o pagbangag-bangag. Limitado raman gud ang supply sa ilang tubig sanglit gikan sa bukid ang tinubdan niini. So ang uban man gud nagatap muslutan nila ang hose. So luoy pod ang sa ubos kay dili nakaabot ang tubig nila didto. Nagaagad matud pa ang ginaghanon sa supply sa tubig sa Barangay Barakatan base sa volume sab sa tubig nga nagadagayday gikan dinhi sa sapa. Busa sa makaron nga sagunson ang init sa panahon. Hinay sab matud pa ang tubig nga upaingon sa residential areas. Usahay mo palong, usahay agas ana. Okay raman siya basta kung nalang kay punduhanan makakuan-kuan ra pug ka kung wala jud kay punduhanan sir kanang mangita jud kag kung asa dapit ang naiagas didto ka mukabo. Sanglit kulangon gayod ang ilang supply sa tubig. Dunay solar water project nga ongoing ang konstruksyon sa karon nga gipondohan ubos sa ELCAC. Gikan sa taas ipundo diri na ay reservoir na dako, humana apoy tangke siya na dako pod. So gikan sa taas naa siya solar na murag 40. Isa ka tong tubig sa taas sir niya. Pundo sa taas, human, mula to'y mo supply diri sa kada balay. O galing matapos na ang proyekto, dugang supply na kini sa tubig, aron masiguro nga kadtong anaa sa ubos nga bahin, nagpuyo sa Maniliza, maabot sa supply sa tubig. Sa karon man god, nagapondo sila tubig, sanglit dunay panahon nga hinay ang agas sa tubig. So dako kay siyang tabang sir kay syempre kami diri sa baba nga side, kuan man kanang nag-need gud mig tubig diri Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Tungod sa nagkainit nga panahon, ilabi na sa General Santos City, gipaniguro sa mga tulungaan sa syudad nga malikay sa dugay nga exposure sa kainit sa adlaw ang mga estudyante. Ano ang report ni Abby Caballero? Base sa tala sa Pag-asa, sukad March 7 hangtod March 11, anaa sa 34 ngadto sa 38 degrees Celsius ang heat index sa General Santos City. Sumala sa ahensya ang 33 to 41 degrees Celsius nga kainit sa panahon, posibleng mamahimong rason sa heat cramps, heat exhaustion o di bakaha heat stroke. Ang mga tulunghaan sama sa Jose P. Laurel Elementary School, ginatugutan ang mga estudyante nga magsulob og komportableng sinina ina uniform. Gilimitahan sab ang outdoor activity sa mga estudyante. Duna sa water dispenser matag classroom. Gani taod-taod matod pa nilang ginapainom og tubig ang ilang mga estudyante. Dati ma'am, ang consumption nila mga 4 to 5 gallons lang po sa isang week. Pero ngayon ma'am, umaabot na po ng 7 to 8 gallons. It's a voluntary po ma'am na pag-contribute po ng mga parents para rin din po yan sa kanilang mga anak po. Sumala sa principal, nakaanda matod pa ang ilang modules ug activity sheets ug galing magpatuman og modular distance learning tungod sa kainit sa panahon. Kung tataas na tataas yung heat index natin at mag-advise ang DepEd ng yung modular distance learning, naka-ready pa rin tayo kasi yung advisory na lang po ng DepEd yung hinihintay natin kung talagang iinit pa ng iinit ang panahon. Samtang dinhi sa Pedro Acharon Elementary School, sa classroom na lang ginapakaon ang mga estudyante inay mugawas sa tulunghaan. We are waiting for the DepEd memo kung ano yung dapat gawin.
mga advices. So we are just waiting for that. Pero ngayon, binabantayan po namin ang mga bata namin closely because Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa patay, samtang usa samdan, human highball ang usa ka mixer truck sa Isabela City, Basilan. Dead on the spot ang pahinante nga si Henry Val Montaño, 18 anyos, samtang samdan ang driver sa truck nga si Raymond Alvarez, 34 anyos. Human mahighball ang gisakyang mixer truck sa Barangay Lanote, Isabela City, Basilan, Biyernes sa hapon. Sa investigasyon sa Isabela PNP, padulong unta sa kasikbit nga barangay ang mong truck aron i-deliver ang dala ni ining simento. Yang nagkaproblema ang makina ni ini og nahighball. Inoon, panayon gyapon ang investigasyon sa kapulisan. Daling gidala sa Basilan General Hospital ang driver nga kasamtangang nagpaayo samtang gi-turn over na sa kabanay ang patayng lawas sa pahinante. Patay ang usa ka college student sa Cotabato City human kini gipusil. Kapulisan malaumon nga ilang badak pa ng suspect kansang hulagway nakuhaan sa CCTV. Ano ang report ni Abby Caballero? Dead on arrival sa ospital ang 21 anyos nga college student nga si Michael Mangalumas human kini gipusil alas 7 sa buntag ni adtong Domingo sa Barangay Rosary Heights 5, Cotabato City. Sa investigasyon sa otoridad, gikan sa simbahan ang biktima ug pauli na unta dihang nahitabo ang pagpamusil. Nakaangkon ang biktima og upat ka samad pinusilan sa managlahing parte sa lawas. Yung cellphone niya nasa kamay po ng police station 2 at check to may conversation to pero wala namang kaaway. Bisan wala pa'y nakitang ebidensya sa cellphone sa biktima, malaumon gihapon ang kapulisan nga ilang madakpan ang suspect nga nakamotor, hilabi pa nga nakitaan kini sa CCTV. Ginatanaong personal grudge ang motibo sa maong pagpamusil. Di man lang nagsuot ng sombrero, di man lang nagmap. So more on personal na parang galit na galit itong gunman sa biktima. Ang importante din po rito, nahagip po siya ng CCTV at lalo pa namin pinalinaw kasi pinahinahan po namin sa Rangco Bar. Samtang gikasubo sa mga teacher ni mga lumas ang iyang gidangatan. Nang hinaot ang management sa tulungaan asa kini ga eskwela nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mas gipakusgan sa Barangay Council sa Baganihan, Davao City ang ilang kampanya batok dengue. Human na dugangan sila og tulo ka kaso sa maong sakit. Atong saro ng detalye sa report ni Argel Relator live. Argel. Sara, human ang pahigayon nga medical mission sa Davos Health Office sa Barangay Baganihan, Marilog District na sayran nga tulo ka mga residente ang nagpositibo sa dengue. Busa ang Barangay Council gadayon nagpahimangno sa mga residente nga manglimpyo sa kanina o kanunay aron nga mapakgang ang pagkuyanap sa maong sakit. Gipaniguro gayud ni Annalyn nga residente sa Purok 7, Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City nga walay na pondong tubig sa ilang tugkaran labi na sa ginakuhaan nila og tubig. Kada buntag man gud nako sir ginapag-agas nako ang tubig kay human nagikakuan sa amo sa mga kuan kanang midwife kay nakasuroy man sila diri ka isa. Yang akong basura ginalahi pud nako ang kanang malata og mga kuan silofin o kanang mga plastic. Sa maong purok, kanunay matud pa sila nga nagalabay sa ilang mga basura sa gimutar nga basurahan aron matapok. Ginasiguro sab nga walay na pondong tubig sa ilang water tub. Kinahanglan ang pagpanlimpyo sa palibot, ang basura nakahipo sa butanganan o katong lata na nasa bangag. Naray magtubig-tubig ang kaning kanal diri o kanang ting-uwan pero wala ting-uwan, ubas man tanan. Ang maong mga lakang gipakusgan karon sa mga opisyal sa Barangay Baganihan, human nakatala sila ning bag-ulang ug tulo ka residente nga nagpositibo sa dengue dihang gitest sa ipahigayong medical mission sa City Health Office. So mo to natagan din nila og tambal para ma-prevent na tawag aning matambalan ang ilang mga sakit. Pagkaugma niya to gianihan mi ibalikan mi sa City Health aron i-inspection gyud tong sitio ug ang area tong balay atong
pasyente. Dito nakita nga naday mga stagnant dito nga tubig. Wala matud pay gipiling lugar ang pagkuyanap sa sakit nga dengue. Basta adunay na pondong tubig nga mamahimong pangitlugan ug lamok sa downtown man o kabukiran. Busa ang kanunay pahimangno sa mga otoridad ang pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa panimalay. Ginapaspasan na matud pa sa Barangay Baganihan ang kampanya kontra dengue aron mapugnan ang pagsaka sa kaso sa makamatay nga sakit. Nagkantak din mi og kanang pagpahibalo sa mga katawhan nga ipaagi na mo sa page aron po tong mga uban nga dili na mo maabot makabalo ko dayon. Sara sumala sa mga otoridad ug galing makabati og mga sintomas sa masakalintura, pagpanaki sa lawas ug rasya sa makita sa lawas, kinahanglan nga magpakonsulta dayon sa doktor aron nga dili maggrabihan. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Patay ang usa ka 86 anyos nga lalaki sa Colombio, Sultan Kudarat. Human ginunggab sa wala pa mailing suspect. Samtang usa ka babae gitigbas patay sab sa Rosario, Agusan del Sur. Ani ang report? Wala na'y kinabuhi og naligo sa kaugalingong dugo ang senior citizen nga giilang si Godofredo Estampador dihang naabtan sa iyang anak sa balay niini sa Barangay Tilafas, Colombio, Sultan Kudarat pasado alas 11 sa gabi niadtong Lunes. Nakahiagom og sama dinong gaban sa lawas ang biktima. Rason sa hinanaling kamatayon niini. Sa isa-isa anak sa biktima, namatikdan niini nga naguba na sab ang pultahan sa balay. Sa karon wala pa masuta ang motibo sa krimen. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente ug sa pag-ila sa suspect. Sa Rosario, Agusan del Sur, patay ang 58 anyos nga babae diyang gitigba sulod sa iyang balay sa Purok Loring, Barangay Santa Cruz, Rosario, Agusan del Sur, Biyernes sa gabi. Ang biktima, giilang si Emeline Ligero, samtang usa ka 29 anyos nga minero ang gitudlong suspect. Sumala sa Rosario PNP, nanihapon ang biktima diyang misulod sa balay niini ang suspect ug kalit gitigbas ang biktima. Hinungdan sa kamatayon niini, misibat ang suspect human sa krimen. Hinoon misurrender gilayon kini sa kapulisan. Padayon ang investigasyon sa krimen, samtang pasakaan og kasong murder ang suspect nga walay pahayag. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa walang matigas na pulis sa matinik na bisis ug makiling, nakisadya atol sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Samtang Kapuso Stars mitilaw sa gipasigarbong Kuratsa sa syudad. Atong silipon sa report ni Krisa Dapitan. Hugyaw nga nakigduyog ang mga Zamboangueño sa nag-inusarang Tolome nga si Senator Bong Revilla Jr. nga bida sa walang matigas na pulis sa matinik na misis. Kauban ang laing cast nga sila si Nino Mulak, Lian Valentin ug May Bautista atol sa Kapuso Mall Show sa KCC Convention Center sa KCC Mall de Zamboanga, Zamboanga City adlong Domingo. Nakisadya sab sila Christopher Martin ug Thea Tolentino nga cast sa GMA Afternoon Prime Time nga makiling. Napawaw ang tanan sa performance ni Thea. Na-excite sab ang mga nananaw dihang nag-perform na si Christopher. Syempre, wala sab nagpaulahi sa iyang sweet performance si Lian. Si Thea, mukhang Barbie sa personal. Christopher! Ah! Guwapo! Samtang mga surpresa ug papremyo ang hatod ni Senator Bong Revilla Jr. nga game nga gisalmutan sa mga Zamboangueño. Gitilawan sab sa Kapuso Stars ang gipasigarbong Kuratsa sa Zamboanga. Yung sauce pa lang, yung Oliver sauce, ulam na. Babalik-balikan pa lang. Babalik-balikan pa. Mapasalamaton sab ang Kapuso Stars sa init nga pagdawat kanila sa mga Zamboangueño.
Bukod sa pagkain, unang-una po talaga yung mga tao ang na-excite ako. This is my first time here sa Zamboanga. Nagulat pa nga ako na may pa-tarpaulin pa sila na may grabe super na-appreciate ko talaga sila. Ang consistent ng mga kapuso natin dito sa Zamboanga o laging mainit talagang pagtanggap nila. Walang dull moment dito sa show. Talagang buong show nagsisigawan yung mga tao. Mas lingaw na ang mga episode sa Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis Season 2, 7:50 PM matag Sabado. Samtang, nagkainit na ang mga eksena sa Makiling sa GMA Afternoon Prime, 3:55 PM matag Lunes hangtod Biyernes. Thank you po sa inyong patuloy na suporta sa aming Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis na project ng GMA. Kaya tutukan niyo po ang lahat ng programa ng GMA. Mga kapuso, maraming salamat po. Patuloy niyo pong suportahan ng Makiling. Kauban, si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Tulo ka mga langgam nga juvenile black-shouldered kites nga nakaplagan sa mga residente sa Isulan, Sultan Kudarat ang gi-turnover ngadto sa otoridad. Mao kini ang tulo ka mga langgam nga gitawag nga black-shouldered kites nga nakaplagan sa mga residente sa sugarcane plantation sa Barangay Katiko, President Quirino sa Isulan, Sultan Kudarat. Batud pa daw luya mao mga langgam dihang nakitaan sa mga residente. Dali kini gi-report sa mga residente sa otoridad o girespondihan dayon sa Sentro Takurong. Base sa assessment, walay mga samad ang mao mga langgam. Posible matud pang daw luya sila tungod sa kainit sa panahon ug walay makit-an nga pagkaon. Sa karon padayon pang ginaobserbahan ang mao mga langgam nga nakakustodiya sa DNR 12 Regional Wildlife Rescue Center. Karong padayon ang masinating init nga panahon, dunay gihapoy tsansa sa mga pagulan sa Mindanao, epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Wala gihapoy na monitor nga low pressure area o bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang pag-asa. Apan paday makaapekto sa panahon sa Mindanao ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Gani na sinati karong adlaw sa Cotabato City ang 39 degrees Celsius nga heat index o ang init nga mabati sa law sa tao. Hinuon makasinati man og init nga panahon ang sagad sa mga lugar sa Mindanao apan dunay gihapoy mga pagulan epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga ulan sa tibuok Mindanao. Busa, mahimong alerto kanunay, mga kapuso. Obra sa mga local artist, gibida sa usa ka art fair sa Antipolo City. Ani report. Music ug arts nga mitatak sa Antipolo. Gibida ka na sa pistang sining usa ka art fair nga mitumong sa pag-promote sa local artists ug artisan sa syudad. We're just here to jive and just to collaborate and to come together na celebrating art. Naka-display ang visual arts nga hinimo sa Antipolo Group Incorporated. Bayong bags nga gama sa Antipolo inmates, mga Pinoy pasalubong ug mga sustainable ug organic products. Aduna sa photographer nga migamit og street box camera nga ginagamit kaniadto. Tinguha sa Antipolo City LGU nga ma-promote ang ilang syudad isip wedding destination. Mao nga ang Flores Garden ang venue niini alang sa pistang sining. Napakadaming magagandang simbahan na nasa Antipolo City. Dito din po matatagpuan ang the first international shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. We want to pay tribute to the artists who are here. Flores Garden started last year, and this year, we are very happy na accepted kami ng Antipolo. We are promoting the Filipino Antipolo artist, Flores Garden in Antipolo, now an events destination, especially for weddings. O kung hisgutan ang kasalan, dili sab magpaulahi ang lamiang putahe. We continue to promote Philippine products like vegetables, fruit trees, and this is what Antipolo after all is known for. Nice nature and surroundings, and it's great to see all the arts and crafts that are here today. Nag-enjoy sab ang tanan sa OPM hits nga gitugtog sa Antipolo City Band. Libre sab nga giablihan sa publiko sugod 1 PM to 3 PM ang Carolina Bamboo Garden. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
O kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.